Magandang gabi sa inyong lahat, ano. May mga nagtatanong na paano daw ba kung malapit sila ang bahay nila sa sementeryo, no? Wala namang problema basta wag lang po kayong papasok kung may mga tangan po kayong mga mag-asawang duwende o Santo Niño hubad, no? Kung mahilig kayo sa mga anting-anting, mga tangan, ito po ang video para sa inyo. Yung inyong mag-asawang duwende, no? Huwag niyong baliwalain. Tsaka yung Santo Niño hubad niyo, huwag niyong babaliwalain yan. Huwag niyong itatapon, no? Masama yan. Mga imahe ng mga gusto nating alagaan, no? Ang ating mag-asawang duwende, kung malapit po kayo sa sementeryo, kung hindi lang naman kayo papasok, wala namang problema yun. Kung madadaanan nyo lang naman, no? Kung makakadaan kayo, basta ibalot nyo po sa pulang tela, no? Ito ko sa akin lagayan ito, no? Kaya wala naman pong problema yan. Ang problema doon pag pumasok kayo, no? Kasi ito, kung lalaki ka, pagdadasalan mo ng 49 days. Kung babae ka, 48 days, no? May mga dasal po ako diyan sa video. At walang problema yung bahay nyo na malapit sa sementeryo. Wag lang kayo papasok sa loob, no? Tsaka yung mga hospital, wag kayong papasok sa loob. Kung dala-dala nyo to, iwanan nyo sa bahay nyo, no? Iwanan nyo na lang sa bahay nyo kasi may mga dasal yan, 49 days sa lalaki, babae na 48 days. Wag nyo na lang iiwanan sa loob, wag nyo lang dadalhin, no? Kasi kung dadalhin nyo yan, iigupin din yung lakas, no? O yung dasal ninyo, no? Doon lang yun sa bahay mo kung gusto mo. Kung maingat ka talaga. Pero kung dadaan ka lang naman, di ka papasok doon, wala problema yun. Dalhin mo. Wag ka lang papasok sa mga bahay aliwan. Dala-dala mo rin to. Tapos mga natunin yung hubad mo. Kasi may mga dasal yan, no? Maaring hihigupin yan ng mga masasamang doon. Tapos ito pa, ang kagandahan lang kasi kung iiwanan mo sa loob ng bahay mo, parang nandun lang siya, no, nagbabantay. At mabibigyan pa ng proteksyon yung pamamahay mo, no. Tsaka yung dasal, wag mong iisipin na walang bisa. Walang bisa. Buhayin mo siya. Kung sa tingin mo na wala ng bisa, hugasan mo, no, hugasan mo siya ng yung tubig, lagyan mo ng asin, no, ibabad mo lang siya kahit na mga 5 minutes, no. Huwag mo siyang hugasan ulit sa tubig na hayaan mo siyang hayaan mo siyang matuyo. Hayaan mo siyang matuyo sa sinag ng araw. Lagay mo sa net, tsaka isabit mo sa araw, no, para mag-recharge. Tapos pag nakuha mo na tuyo na sa hapon, alas 3, alas 6, alas 9 or alas 12 ng gabi, doon mo siya dadasalan. Umpisa ka ng Martes. O di kaya Biyernes, no, mas maganda Biyernes. Hanggang matapos ang 49 days pag lalaki ka. 48 days naman sa babae, no? Huwag mong babaliwalain yung mga dasal. Meron ako dyan sa video. 3 yun, no? Ama namin, Panginoong Maria, tsaka luwalhati, no? Kahit na sumasampalataya. Either dun sa sinabi ko, no? Basta 3. Tapos, meron ako dyan mga dasal sa Santo Niñong Hubad, tsaka sa mag-asawang duwende. Malaya kayong gamitin yan. Basta, nasa mabuting paggamit. Tsaka, magbabago yung pananaw mo sa buhay, no? Medyo gagaan. Yung pakikitungo mo sa tao kailangan magaan. Hindi ka nagsasabi ng mga masasakit. Babaguhin mo yung sarili mo, no? Mag-cleansing ka ng pag-uugali. Kasi para maniniwala ka sa kakayahan mo na kahit sa isip mo lang, pagka natapos mo yung 49 days, 48 days, no,
tuloy-tuloy ka pa rin Martes tsaka Biyernes. Kung ano mga hihilingin mo, wag mo madaliin. Magugulat ka na lang, may mga dumadating na mga grasya. Si Jesus, si Lord, no? Nandyan siya, tumitingin sa atin. Kung isa ka sa mga mabuting tao, bibigyan ka ng kahalagahan sa Kanya. Mabibigyan ka ng masaganang buhay kahit na sabihin natin hindi naman ganun kalaki. Makakasurvive ka. At saka humingi ka lang ng tulong, humihiling ka, magugulat ka lang, may darating na mga grasya. Huwag mo madaliin. Huwag mo madaliin pag humihingi ka agad-agad, no? Kung ano mga problema mo, idasal mo, no? Healing ka. No? Lahat ng mga problema ko, lahat ng mga hinihiling ko, sa isip ko lang. Wala naman tayong magagawa kahit anong gawin natin dyan. Humingi ka lang ng tulong, no? Kung ikaw ay naniniwala, no? Santo Niño Hubad, mag-asawang duwende, hingi kang tulong sa kanila, sa Lord, sa Jesus Christ. Dasal ka. Pinakamaganda, baguhin mo yung sarili mo, maging mabait kang tao, mabuting tao ka. Kung papansinin yung mga taong mga negatibo, kung papansinin yun, kasi magiging negative yung utak mo. Hayaan mo sila. Ano ka lang, diretso ka lang sa iniisip mo, sa ginagawa mo. Yun lahat. Magugulat ka na lang kahit wala kang pera, biglang may mga dumadating na mga grasya. Yeah. Yun ang gawin ninyo para mas gumaan yung buhay nyo. Kung wala kayong trabaho, hanap kayong paraan. Magnegosyo kayo, kahit maliit lang, no? Trabaho. Yan. Tulong yan. Lahat ng mga tao naman binabantayan yung kapwa nila, pero yung wag mong silang isipin. Go ka lang ng go sa gusto mong gawin, basta sa mabuti lang, no? Yan po, tinuturo ko na sa inyo yan, kasi yung iba kasi gusto nilang itapon na yung mga tangan nila. Wag po, ibabad nyo sa tubig na may asin kahit mga 5 minutes. Pagkatapos paarawan ninyo sa araw, ilagay nyo na sa sa tela, paarawan nyo sa araw, pabayaan nyo siya. Huwag nyo pahawak sa iba, bantayan mo. Hindi kaya ilagay mo sa safety na lugar, maarawan, maka-recharge. Pagkatapos nun, dasalan mo na sa hapon, no? Dasalan mo na siya. Umpisa ka ng Biyernes. Iniisip mo na wala na siyang kapangyarihan kasi nahihigop yan may mga nakapaligid sa atin ng mga negatibo, no? Negatibo. Kaya hinihigop yan, persa. Kaya dasalan mo siya ulit. Kasi kumbaga ginagamit mo siya hihilingan mo, gagamitin yan, mawawala yung kapangyarihan niya, yung dasal niya, yung orasyon niya. Dasalan mo ulit para mananumbalik yung persa. Ganun naman talaga lahat, no? Yung sa mga manggagamot, lahat ng manggagamot ay nagdadasal yan, nagre-recharge, no? Pag nakagamot yan sila, pagkahapon yan, di mo masasabi, hapon, kaya nagpapahinga yan sila kasi nagre-recharge, no? Nagdadasal sila para manumbalik yung kanilang lakas. Kaya sa lahat po ng mga may tangan, no? Kahit ano, huwag nyo isipin na wala ng bisa. Huwag nyo itatapon. Hugasan nyo. Tubig na may asin. Tapos 5 minutes yan, itapon mo na, no? Tapon mo na. Huwag mo hugasan sa tubig na walang asin. Bayaan mo lang matuyo. Parawan. Tapos dasalan sa Biyernes. Tapos dasalan mo siya. Umpisahan mo naman dasal, no? Para may recharge. Yan lang po, no? At sana meron kayong natutunan kahit paano, no? Wag na wag niyong dadalhin sa mga bagay o sa mga lugar na may mga nanghihigop ng mga orasyon o dasal. Mawawala ng bisa, no? At saka yung orasyon, hindi yan pinagyayabang. Sa sarili lang yan, ano? Kung gusto mo may gagamitan ka, bulong mo lang, no? Bulong mo lang siya. Sabay ihip. Kaya hindi yan pinagyayabang.
Ganun lang po yun, no? Hindi siya pwedeng ipagmamayabang ka. Hindi maganda, no? Kaya kailangan sikreto lang yan. Kaya nga orasyon, sa isip mo lang yan. Para sa mga taong mga nang-inggit, no? Kakalabanin mo ng orasyon mo na yan. Hindi mo sila gagamitan ng mga mahika na bad. Yung para sa pangontra mo lang sa kanila. Na hindi ka matablan. No? Kaya sa lahat po, sana meron kayo natutunan yung ating mag-asawang duwende. Nandito pa rin hanggang ngayon. No? Yan, no? No? Nabalot ko to sa pulang tela. Binabalot ko pa rin siya sa pulang tela. No? Kahit paano, malaking tulong na sila sa akin. No? Aabot to ng taon. No? Tagal na sa akin to. Kaya iniingatan ko talaga. Mabigat siya eh. Mabigat siya. Ito, nasa isip ko na yung mga dasal niya. Ihiling lang ako sa isip ko, no? Hindi naman darating kaagad yan. Hindi ka mababayaan. Lalong-lalo na si Lord. Ang Panginoon natin, hindi tayo pababayaan. No? Ito mga tangan natin ay mga another option. Pero ang pinakamahalaga, yung dasal sa taas, no? Sa Panginoon Diyos. Maraming salamat. Subscribe po kayo. Swerte at kaalaman. Maraming salamat.